Hi! Welcome back to Braille's channel. Nagbabalik po tayong muli para sa isa na namang impormasyon at kaalaman para sa inyo, and this time ay tungkol naman ito sa ating mga SSS pensioners. Dahil nalalapit na rin ang pag-release ng ating mga second batch pensioners at ang ACOP compliance procedures natin ngayong 2025, kaya't kung isa ka sa mga nag-aabang nito ay para talaga ito sa inyo. But at first, bago po tayo mag-start sa ating topic, kung bago ka pa lang sa aking channel, please do kindly subscribe, like, and share na din sa ating mga kaibigan, Brillis Channel. kaanak o kapwa po natin Subscribe. pensioners, and Brillis please Channel. do share na rin po sa ating mga social Subscribe. media accounts Brillis Channel. para mas marami pa po ang makaalam nito. Subscribe. Brillis With no Channel. further ado, let's begin na po sa ating Subscribe. topic. Brillis Channel. Attention to all SSS pensioners. SSS pension release for second batch pensioner para sa buwan ng January of year 2025. At ang ACOP compliance procedure para sa taong ito. Mga dapat tandaan alamin. Para po sa lahat ng SSS pensioner. Since tapos na rin makatanggap ang lahat ng nasa first batch pensioner natin, kaya't ngayon ay ibabahagi natin ang actual schedule ng para sa lahat ng second batch pensioners. At ito nga ay nakaschedule na this January 16 Thursday, kaya't asahan nyo na po ang inyong pension. May ibang bangko naman po na nagpapasok ng mas maaga sa inaasahang schedule, kaya't pwedeng sa January 15 pa lang ay baka may pumasok na ng bandang hapon. Para sa mga baguhan, palamang na pensioners, ang tinatawag na second batch ay sila yung mga pensioner na ang birthday ay nag-fall ng 16 to 31. O ang start ng pagkakasakit ay nag-fall ng 16 to 31 para ito sa mga disability pensioner, kaya't ang payout nyo lagi ay every 16 day of the month, kadalasan ang BDO, BPI, Metrobank, PNB, Land Bank, Union Bank at iba ay maaga din nagpapasok ng kanilang pensyon. Ang tanong ng karamihan, ano ang dapat gawin kapag walang pumasok sa kanilang pension account? Kapag ganito po ang mangyari sa inyong pension, una, i-check po muna if baka delay lang ang bank sa pag-credit ng pension. If 3 to 5 days at wala pa rin, tumawag na po tayo o magsadya sa any SSS branch para malaman nyo agad kung anong rason bakit walang pumasok at magawan agad ng paraan. Pwede po tayong tumawag sa SSS Hotline 1455 para sa inyong mga problema. Pangatlo, pwedeng tanungin ang bank if may naipasok sila sa account nyo. Pang-apat, kung na-hold na po ito ng SSS due to ACOP compliance, magsabit po agad tayo para maibalik agad. At panglima, maaaring may pension loan po tayo, subalit ito ay partial amortization lamang kaya dapat ay may papasok pa rin na pension. Pang-anim, if may ipinasok si bank subalit wala po tayong na-withdraw, maaaring kayo po ay nabiktima ng scam. Makipag-ugnayan po agad sa inyong bangko. Mas maganda pa rin na lagi tayong makipag-ugnayan sa SSS at sa inyong bangko. Samantala, para sa magkukumplay ng kanilang ACOP ngayong buwan, lalo na sa ating mga baguhan pa lamang na pensioner. Sino-sino nga ba ang dapat mag-comply ng ACOP? Una na po dito ang all retirement pensioner na 80 years old and above na naninirahan sa Pilipinas. Pangalawa, all retirement pensioner na 60 years old and above na residing abroad. All survivor at dependent pensioner po natin. At ang panghuli ay ang all disability pensioner po natin. Lahat po kayo ay dapat na mag-comply ng ACOP every year para tuloy-tuloy po ang inyong pension. Kailan nga ba dapat mag-comply ng ACOP para po sa kaalaman ng lahat? Pwede na po tayong mag-comply at least 6 months earlier o bago dumating ang ating contingency. Or pwede rin naman sa buwan ng inyong birthday o contingency, basta't iwasan po natin na mag-comply after o pagkatapos ng ating contingency dahil yan po ay masususpend na ni SSS. Paano nga ba mag-comply? May 4 na paraan po para makapag-comply ang isang pensioner. Una ay through walk-in or personal visit sa any SSS branch. Pangalawa ay through email compliance. Pangatlo ay through mailing process but this is not advisable dahil matagal ito makarating sa SSS. At ang panghuli ay through video call conference, ito po ay ginagamit sa mga pensioners residing abroad. Kung busy po tayo at walang time magpunta sa SSS, ay mas maganda kung through email compliance ang ating gagamitin. Ito ay tumatagal lamang ng 1 to 2 days process. Ano-ano ba ang mga dokumento na kailangang isubmit? Need nyo lang po isubmit ang filled up ACOP form, self-declaration form para sa mga survivor pensioners, recent medical certificate if isa po kayong disability pensioner, SSS ID or any valid IDs.
At selfie photo with newspaper if through email ang inyong pag-comply. Narito po ang mga sample form na ninyong ibigay. Pwede po ito ma-download sa Google. Or ilalagay po natin ang link para mabilis nyo pong ma-download. Sa mga nahihirapan pa rin sa pag-comply ay may mga videos po tayo na ginawa with regards sa AKAP compliance. Iba-iba po ito para sa lahat ng may mga problema. Andyan na po lahat ng nais nyong malaman at marami pa through my video playlists. That's it. Sana ay nakapagbigay ito ng kaalaman at tulong sa nais mag-comply ng kanilang AKOP at impormasyon na rin sa mga second batch pensioners. Manatili po kayong nakatutok sa aking channel para sa mga latest updates at impormasyon na para po sa inyo. Marami pong salamat and God bless everyone.